Si Takumi Kayano ay na-reincarnate sa ibang mundo na may hero skills upang alagaan ang dalawang SSS rank kids. Habang naglalakad siya sa kagubatan, iniisip niya kung paano siya napunta sa kakaibang lugar na ito mula sa dati normal at boring na buhay. Bigla siyang napalibutan ng mga halimaw at napagtanto niyang nasa ibang mundo na siya kung saan hindi normal ang mga bagay. Sinuri niya ang stats ng mga halimaw at napagtanto niyang hindi siya pabor sa laban dahil C-rank ang mga ito. Isang halimaw ang biglang sumugod sa kanya, ngunit mabilis siyang nakarik at napabagsak ito gamit ang airshot attack. Sumugod din ang dalawa pang halimaw para mag-higanti, ngunit nagawa niya ring talunin ang mga ito. Pagod na si Takumi sa bagong mundong ito dahil sinalubong siya ng marahas na paraan. Pinulot niya ang mga nakuha mula sa mga halimaw at inilagay sa kanyang inventory. Inalala niya kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon, naaalala ang mga paumanhin ni Silpharil nang siya'y dumating. Sinabi ni Silpharil na siya ay isang Diyos sa bagong mundo at nasa gilid sila ng Divine Realm. Tinanong ni Takumi si Silpharil kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Silpharil na napadala siya sa Ice Sky World dahil sa isang pagkakamali. Sinabi ni Silpharil na nataman si Takumi ng labis na puwersa habang inaayos ang isang bagay. Patuloy na naglakad si Takumi sa kagubatan, tinatanggap na ang kanyang buhay sa nakaraang mundo ay nagtapos sa edad na 28. Ipinaalam ni Silpharil na siya ay reincarnated sa Aelia, ang mundong pinamamahalaan niya. Si Silpharil ay nagbigay ng basbas sa kanyang bagong katawan, binigyan siya ng pangunahing kaalaman tungkol sa bagong mundo, mga wika, at iba pang espesyal na kasanayan upang magkaroon siya ng kalamangan. Inangat ni Takumi ang kanyang stats at napagtanto niyang umabot na siya sa level 3 matapos mapabagsak ang mga halimaw. Bigla niyang narinig ang kaluskos ng mga dahon at naghanda siyang labanan kung anuman ang nagtatago doon, ngunit nagulat siya nang makita ang kambal na bata. Lumapit siya sa kanila at tinanong kung nahiwalay sila sa kanilang mga magulang, ngunit nag-aatubili ang mga bata na makipag-usap sa isang hindi kilalang tao. Narinig ni Takumi ang pagdagundong ng kanilang mga tiyan kaya inilabas niya ang pagkain mula sa kanyang inventory at inabutan sila nito. Ginamit ni Takumi ang pagkakataong ito upang magpahinga at kumain silang lahat. Napansin niyang punit-punit na ang kanilang mga damit kaya nag-order siya ng mga bagong damit para sa mga bata. Pagkatapos nilang kumain, binihisan niya sila ng mga bagong damit at sinabi sa kanila na papunta siya sa kalapit na bayan. Tinanong niya kung gusto nilang sumama, ngunit hindi siya nakakuha ng tugon. Sinubukan niyang ipakilala ang sarili at hinihikayat ang mga bata na magpakilala rin, ngunit nanatili silang tahimik. Nagpa siya si Takumi na gamitin ang kanyang appraisal skills upang malaman ang impormasyon ng mga bata, ngunit edad lang ang lumabas. Napagtanto ni Takumi na walang pangalan ng mga bata kaya pinangalanan niya ang batang lalaki na Alan at ang batang babae na Alina. Hinikayat niya silang sumama sa kanya upang mailabas sila sa kagubatan at sumunod naman sila. Natutuwa si Takumi na may sapat silang lakas upang maglakad at mabagal siyang kumilos upang hindi sila mapagod. Biglang tumakbo ang mga bata papunta sa unahan at nagtataka si Takumi kung bakit, ngunit napansin niyang may mga halimaw sa kanilang daraanan. Tinawag niya ang mga bata upang bumalik, ngunit hindi sila tumigil. Patuloy na tumakbo ang mga bata at sa kanilang walang patid na galaw, tumalon sila at napatumba ang mga halimaw ng madali. Nagulat si Takumi sa lakas ng mga bata kahit na sila'y bata pa, ngunit pinaalalahanan niya silang ipaalam sa kanya ang pagdating ng mga halimaw sa susunod, imbes na sumugod agad at bigyan siya ng kaba. Napagtanto ni Takumi na napakalakas ng mga bata upang makaligtas sa kagubatan ng mag-isa. Muling tinawag ng mga bata ang atensyon ni Takumi sa isa pang halimaw bago nila ito pinabagsak ng madali. Pinuri niya sila sa kanilang mahusay na trabaho, patuloy na pinabagsak ng mga bata ang mga halimaw habang naglalakbay sila sa kagubatan at hindi na kinailangang tumulong pa ni Takumi. Napansin ni Takumi na magtatakip silim na kaya tinanong niya ang mga bata na mag-ipon ng kahoy upang makagawa ng apoy at maghanda ng hapunan. Habang nagtitipon ng kahoy ang mga bata, naghanda naman si Takumi ng hapunan. Habang kumakain ang mga bata, napansin ni Takumi na mas madalas na silang ngumiti kumpara kanina na napakatahimik nila. Pagkatapos ng hapunan, nag-set up si Takumi ng isang magic tent para manatiling ligtas at sila ay natulog ng mahimbing. Kinaumagahan, dumating sila sa bayan at sinabi ni Takumi sa mga gwardya sa gate na galing siya sa Forest of Gaia. Naging kainahinala ang mga gwardya dahil ang kagubatan ay inirerekomenda lamang para sa mga A-rank adventurers. Naiintindihan ni Takumi ang kanilang hinala, lalo na dahil kasama niya ang dalawang bata. Nagsinungaling siya sa mga gwardya, sinasabing galing siya sa kabukiran upang maghanap ng mga herbs sa kagubatan. Pinalakas din niya ang loob ng mga gwardya na ang mga bata ay malalakas at kayang ipagtanggol ang kanilang sarili.
Tinanong ng mga gwardya kung nahanap niya ang mga herbs at sinabi ni Takumi na nakuha niya ito nang hindi kinakailangang pumasok ng malalim sa kagubatan. Hiniling ng mga gwardya ang kanyang ID bago siya papasukin, ngunit sinabi niyang wala siyang dala dahil galing siya sa probinsya. Nagpa siya ang mga gwardya na siyasatin siya bago siya papasukin. Pinahawak siya ng isang crystal ball na kinikilala ni Takumi bilang isang magic tool para malaman ang kasaysayan ng isang tao. Matapos ang pagsusuri, pinahintulutan silang makapasok sa bayan matapos bigyan ng mga temporary pass at pinayuhan silang kumuha ng opisyal na ID sa guild. Pagpasok sa bayan, napansin ni Takumi na takot ang mga kambal sa mga estranghero kaya dumiretso sila sa town temple. Pinaupo ni Takumi ang mga bata sa mga bangko at nagdasal sa harap ng estatwa ni Silpharil, at lumitaw si Silpharil upang makipag-usap. Tinanong ni Silpharil si Takumi kung paano siya nag-a-adjust sa bagong mundo at ibinalita ni Takumi ang tungkol sa mga batang natagpuan niya sa kagubatan. Sinabi ni Takumi na iiwan niya ang mga bata sa isang ampunan dahil hindi niya kayang alagaan ang mga ito. Ngunit bumagsak sa patibong si Silpharil at sinubukang kumbinsihin si Takumi na alagaan ang mga bata, na nagpatibay ng hinala ni Takumi na si Silpharil ang may pakana ng lahat. Inamin ni Silpharil na ginamit niya si Takumi bilang isang puppet at humingi ng paumanhin. Nang tanungin ni Takumi tungkol sa pagkakakilanlan ng mga bata, sinabi ni Silpharil na hindi niya maaaring ibunyag ang anumang impormasyon. Naintindihan ni Takumi na kasangkot ang ibang mga Diyos at kinumpirma ito ni Silpharil. Sinabi ni Silpharil na ang mga bata ay hindi pangkaraniwang mga bata, ngunit hindi niya maipaliwanag pa. Nagpa siya si Takumi na manatiling kasama ang mga bata at binigyan siya ni Silpharil ng buong karapatan bilang magulang. Bumalik siya sa mga bata at pumunta sila sa isang inn upang matulog sa isang kama. Kinaumagahan, nagulat si Takumi nang bumati ng "Good morning" ang mga bata sa unang pagkakataon. Nagpa siya siyang pumunta sa Adventurers Guild kasama ang mga bata. Pagdating sa guild, binati sila ni Luna, ang receptionist. Nagpa siya si Takumi na magparehistro bilang adventurer kasama ang mga bata dahil walang limitasyon sa edad para sa pagpaparehistro. Nagbigay si Luna ng form na dapat punan ni Takumi at sinabi sa kanila na hintayin ang kanilang ID. Habang naghihintay, napansin ni Takumi na hindi komportable ang mga bata sa maraming tao, kaya't pinalakas niya ang loob nila. Bumalik si Luna at ibinigay ang kanilang guild cards, na nagsisilbing ID rin. Nagulat si Takumi na umabot na siya sa level 11 mula sa level 3 dahil sa mga halimaw na napatumba niya. Ipinaliwanag ni Luna ang guild system, mula sa F rank, newcomer rank, hanggang sa S rank, hero rank, at ang SS rank na walang sino mang may kakayahang magtaglay. Nagdesisyon si Takumi na magparehistro bilang isang party kasama ang mga bata at naisip niya ang pangalang White Wings para sa kanilang party. Pinili ni Takumi ang isang simpleng quest ng pagkuha ng herbs para sa kanilang unang misyon. Pinayagan ito ni Luna at binigyan sila ng 3 araw para matapos ang quest. Sabik na sabik si Takumi sa kanyang unang quest kaya't nagmadali silang pumunta sa kagubatan kasama ang mga bata. Nakakita sila ng isang slime at sinabi ni Takumi sa mga bata na wala silang panganib dahil walang kalaban-laban ang mga slime. Habang naglalaro ang mga bata sa slime, natagpuan ni Takumi ang Herb of Life at tinuruan ng mga bata kung paano ito kunin. Sa loob ng maikling panahon, nagbalik ang mga bata na may mga koleksyon ng herb. Namangha si Takumi sa bilis ng mga bata sa paghahanap ng mga herb. Bumalik sila sa guild at napahanga si Luna sa dami ng kanilang nakuha sa loob lamang ng kalahating araw. Inapraise ni Luna ang mga herbs at binayaran sila para sa kanilang natapos na quest. Pinuri ni Takumi ang mga bata ngunit biglang may isang adventurer na nagtanong kung bakit may mga bata sa guild. Sinabi ni Takumi na kasama niya ang mga bata ngunit tumutol ang adventurer, sinasabing hindi lugar ang guild para sa mga bata. Nag-insist si Takumi na pwede silang manatili dahil wala naman silang ginagawang masama, ngunit nagalit ang adventurer at hinawakan ang kwelyo ni Takumi. Napuno na ang mga bata at pinatumba nila ang adventurer. Halos tapusin na nila ito ngunit pinigilan sila ni Takumi. Tinanong ni Takumi si Luna kung mapaparusahan sila ngunit sinabi nitong hindi dahil self-defense ang ginawa ng mga bata. Dumating ang isang gwardya na nakilala ni Takumi bilang gwardya na nakilala nila sa gate. Tinawag ni Luna ang atensyon ni Takumi sa umiiyak na kambal at nag-alala si Takumi kung nasaktan ba sila. Nakiusap ang mga bata na huwag silang iwan at sinigurado ni Takumi na hindi niya sila pababayaan. Tinanong ng gwardya si Takumi kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya ito. Ipinakilala ni Takumi ang sarili sa gwardya na nagpakilalang Volt, ang pangalawang kapitan ng isang sangay ng Kingdom's Knights. Tinanong ni Volt kung bakit umiiyak ang mga bata at ipinaliwanag ni Takumi na natakot sila na baka iwanan sila.
Naalala ni Luna ang tungkol sa mga slave traders na inatake ng mga halimaw sa kagubatan at napagtanto nilang ginamit ang mga bata bilang pain upang makatakas. Ginawang tagapag-alaga ni Volt si Takumi gamit ang kanyang autoridad bilang isang knight dahil malapit ang loob ng mga bata sa kanya. Napansin ni Luna na maaaring may dalang items si Takumi mula sa kagubatan at tinanong siya kung gusto niyang ibenta ito. Nabigla si Takumi sa dami ng kinita niya mula sa mga items na nabenta. Nais ni Volt na kausapin ang Guildmaster tungkol sa kanilang karaniwang ekspedisyon sa Forest of Gaia upang bawasan ang bilang ng mga halimaw at mabawasan ang panganib ng mga atake sa kaharian. Sinabi niya kay Takumi na magiging bahagi siya ng ekspedisyon dahil napatumba niya ang mga halimaw sa kagubatan ng mag-isa, ngunit tumutol si Takumi dahil F-rank adventurer lamang siya. Umakyat si Volt upang kausapin ang Guildmaster at humiling ng espesyal na kahilingan para kay Takumi na sumama sa ekspedisyon, tinanggal ang kanyang mga pagtutol. Ang Guildmaster ay nag-aalinlangan na isama ang isang baguhan sa expedition, ngunit nakumbinsi siya ni Volt na bagaman si Takumi ay isang newbie, hindi siya isang rookie. Ngayon ay ganap nang nakapag-adjust si Takumi sa bagong mundo ng Aelia. Sina Alan at Elena, na dati kinakabahan sa mga estranghero, ay unti-unti nang nasasanay sa pakikisalamuha sa iba. Ang kanilang buhay bilang adventurers ay umiikot sa pagtatrabaho sa mga quests bilang isang party sa loob ng 2 araw at pagkatapos ay nagpapahinga sa 3 araw. Habang kumakagat si Takumi sa kanyang tinapay, napansin niyang may kulang na mahalagang sangkap sa bagong mundo. May 3 uri ng tinapay dito, white, rye, at whole grain bread. Bagaman simple lang ang mga ito, hinahanap-hanap ni Takumi ang lasa ng mga dress-up at dessert bread mula sa kanyang dating mundo. Nagpa siya si Takumi na gumawa ng tinapay mula sa kanyang mundo, at ang mga kambal ay excited na matikman ito. Pumunta si Takumi sa Golden Bakery Store sa bayan at sinalubong siya ni Michelle na nagtanong kung ano ang nais niyang bilhin. Sinabi ni Takumi na wala siyang bibilhin kundi may hihilingin na pabor. Dumating si Rad, ang chief baker at ama ni Michelle, at ipinaabot ni Michelle ang kahilingan ni Takumi sa kanya. Tinanong ni Rad si Takumi kung ano ang kailangan niya, at ipinaliwanag ni Takumi na nais niyang gumawa ng tinapay gamit ang jam at custard cream. Pamilyar si Rad sa jam ngunit hindi pa niya nasubukan ang custard cream. Hiniling ni Takumi kay Rad na idagdag ang mga sangkap sa dough bago ito i-bake, na ikinagulat ni Rad dahil hindi pa siya nakagawa ng ganito. Nagdesisyon si Takumi na ipakita kay Rad ang proseso, suot ang apron, at ipinakita kung paano punan ng jam ang tinapay. Sinundan ni Rad ang tutorial at natutunan kung paano gawin ang tinapay ni Takumi. Nang maintindihan na ni Rad ang paggawa ng tinapay, humingi siya ng tulong kay Michelle upang magamit din ang custard cream bilang palaman. Nag-alok sina Alan at Elena ng kanilang serbisyo kay Rad at masayang tinanggap ito ni Rad. Sinabi ni Rad kay Takumi na tutulungan din siya, kaya't nag-summon si Takumi ng bagong sangkap para idagdag sa dough. Nagtulungan silang lahat sa bakery sa paggawa ng espesyal na dough na ibinake upang maging espesyal na tinapay. Pagkatapos mag-bake, tinikman ni Rad ang espesyal na tinapay at nagulat siya sa sarap nito. Tumikim din si Michelle at nasarapan siya dahil sa bagong sangkap kumpara sa kanilang karaniwang tinapay. Ang mga kambal naman ay mabilis na nilamon ng tinapay kaya pinagsabihan sila ni Takumi na kumain ng dahan-dahan upang hindi sila mabulunan. Lubos na humanga si Rad sa lasa ng bagong tinapay kaya't humingi siya ng pahintulot kay Takumi na ibenta ito sa tindahan sa ilalim ng kanyang pangalan. Nag-alok si Rad na bigyan si Takumi ng porsyento ng kita ngunit tinanggihan ito ni Takumi, sinasabing masaya na siyang may lugar na mabibilhan ng espesyal na tinapay. Hindi nais ni Takumi na kunin ang kredito para sa ideya dahil ang ganitong klaseng tinapay ay karaniwan sa kanyang dating mundo. Sa sobrang tuwa ni Rad, nagpa siya siyang mag-eksperimento ng iba pang mga palaman upang makalikha ng sarili niyang espesyal na tinapay. Tinanong ni Takumi ang mga kambal kung nagustuhan nila ang bagong tinapay at sinabi nilang nagustuhan nila ito, at humingi pa ng dagdag na servings. Kinaumagahan, pumunta si Takumi sa Adventurers Guild kung saan siya sinalubong ni Luna na nagpabatid na siya ay na-promote sa E-rank. Nagulat si Takumi kaya't sinuri niya ang kanyang stats at lalong namangha nang makita niyang umabot na siya sa level 13. Pinuri siya ni Luna sa mabilis niyang pag-level up sa kabila ng pagiging baguhan at pinuri rin ang kambal sa kanilang pagsusumikap. Masaya si Takumi na makakakuha na siya ng mas maraming trabaho bilang isang E-rank adventurer. Tinanong ni Luna si Takumi kung nais niyang bisitahin ang labyrinth na nagpapaalala kay Takumi sa kaalamang ibinigay ni Silpharil na mayroong 108 labyrinths sa Aelia. Ipinabatid ni Luna na may labyrinth malapit sa Cheyenne na may 15th underground floors at sinabi kay Takumi na karamihan sa mga adventurers ay bumibisita sa labyrinth dahil hindi madalas umatake ang mga halimaw sa bayan.
Sinabi ni Takumi sa kambal na maaaring ang labyrinth ang kanilang susunod na destinasyon at excited naman ang mga ito. Ipinabatid ni Luna na kalahating araw ang kinakailangan upang marating ang labyrinth at ilang araw upang malinis ito. Ipinaliwanag ni Takumi na bibisita lamang siya sa labyrinth upang suriin ang ilang palapag at maramdaman ang lugar. Si Luna ay hindi kumbinsido dahil pakiramdam niya ay hindi matitiis ni Takumi na hindi sumulong ng husto sa labyrinth, ngunit tiniyak ni Takumi na hindi siya sapat na malakas upang lumalim sa loob ng labyrinth. Pumunta sila sa labyrinth at nagawang malinis ang unang dalawang palapag ng madali. Nabigla si Takumi na nasa ikatlong palapag na sila sa loob ng maikling panahon. Alam niyang ito ay dahil sa mahusay na sense of direction ng kambal. Patuloy silang naglakbay sa labyrinth habang binabasa ni Takumi ang tungkol dito, na ito ay isang earth labyrinth at lahat ng mga halimaw dito ay earth type. Biglang yumanig ang lupa at lumitaw ang isang mole mula sa sahig ng labyrinth. Nagpasya si Takumi na ipaubaya sa kambal ang mole dahil mahina ito at madali nilang napatumba. Nabigla sila nang mawala ang mole, ngunit ipinaliwanag ni Takumi na ganito talaga sa labyrinth, kung saan ang mga halimaw ay nawawala at may mga item drops na nagiging bihira at mahalaga. Hinanap ng kambal ang drop mula sa mole at natagpuan ang isang whisker. Nainis si Takumi dahil alam niyang hindi gaanong mahalaga ang whisker. Patuloy silang lumalim sa labyrinth at sinabi ni Takumi na mag-break muna sila upang maghapunan. Nag-summon si Takumi ng cook stove mula sa kanyang inventory at nagluto ng vegetable soup. Pagkatapos ng hapunan, nagtayo siya ng protective magic tent at natulog sila. Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa paglalakbay sa loob ng labyrinth, pumatay ng mga halimaw, kumakain, at natutulog sa pagtatapos ng araw. Paulit-ulit nilang ginawa ito sa loob ng ilang araw hanggang makarating sila sa ikasampung palapag ng labyrinth. Binuksan ni Takumi ang isang lihim na pinto at nabigla ang kambal sa pagkakita ng isang treasure chest sa loob ng silid. Umaasa si Takumi na mayroong mahalagang laman ang chest. Humingi ng pahintulot ang kambal na buksan ito, ngunit nagpasya si Takumi na suriin muna kung ito ay may bitag. Nang matiyak na ligtas ito, pinayagan niya ang kambal na buksan ang chest. Masayang binuksan ng kambal ang takip at kinuha ni Takumi ang mga stamina at mana potions na nasa loob. Biglang lumitaw ang isang halimaw sa pintuan, ngunit abala si Takumi sa mga potions at hindi niya ito napansin. Napansin ng kambal ang halimaw at agad itong napatumba bago ito nakapanakit. Pinuri ni Takumi ang kambal sa pagsagip sa kanya at kinuha nila ang hide ng wide ape na iniwan ng halimaw. Masaya si Takumi dahil may halaga ang hide, namangha siya sa perceptive at fighting skills ng kambal na nagpapanatili sa kanilang kaligtasan sa loob ng labyrinth. Napagtanto niya na instinctive ang kanilang mga kakayahan at nagpapasalamat siya na hindi sila napunta sa kamay ng isang taong gagamitin sila sa masama. Naiintindihan na ngayon ni Takumi kung bakit nag-aalala si Silpharil tungkol sa mga bata, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng guilt dahil parang ginagamit lang niya sila. Biglang nakita ng kambal ang isang clay snake na papalapit at sinabihan sila ni Takumi na umatras dahil ito ay may kamandag. Sinubukan ni Takumi ang kanyang throw skill sa ahas, itinapon ng isang bato gamit ang spell upang pahinain ito at pagkatapos ay tinapos ito gamit ang wind cutter spell. Lumitaw ang mga giant bees mula sa loob ng labyrinth at nag-volunteer ang mga bata na labanan ang mga ito. Binalaan sila ni Takumi na mag-ingat sa stingers ng mga bees habang humaharap sila dito. Ang mga pisikal na atake ng mga bata ay hindi tumatama kaya sinubukan nilang gamitin ang throw skill ni Takumi ngunit wala ring epekto. Nagulat si Takumi na nagagamit din ng mga bata ang throw skill, ngunit lalong nagulat siya na nahihirapan ang mga bata laban sa mga bees. Nagpasya si Takumi na hayaan ang mga bata na maglaro ng tag kasama ang mga bees habang inaasikaso niya ang mga item drops na nakuha nila sa loob ng labyrinth. Binuksan niya ang kanyang inventory at kinuha ang ground spider's web, wild ape fang, at ilang slime jelly. Inisip ni Takumi kung paano magagamit ang mataas na kalidad na jelly. Biglang na-corner ng mga bata ang isang bee at napatumba nila ito. Napabagsak nila ang iba pang mga bees at ipinakita ang mga drop items kay Takumi na labis na natuwa dahil may honey na nakuha, isang mahalagang kalakal sa area. Inutusan niya ang mga bata na patumbahin ang anumang giant bee na makikita nila at masigla silang sumang-ayon. Gumawa si Takumi ng French toast gamit ang ilang mga item mula sa kanyang inventory at ang honey na nakuha mula sa mga giant bees. Agad na kinain ng mga bata ang French toast at pinuri ang sarap nito. Pati si Takumi ay impressed sa kanyang cooking skills, ngunit napatigil ang kanilang lunch break dahil sa pagdating ng mas maraming giant bees. Nagpasya si Takumi na siya na ang bahala sa batch ng giant bees habang ipinagpapatuloy ng mga bata ang kanilang pagkain. Madali niyang pinatumba ang mga bees gamit ang kanyang airshot skill at nag-drop pa ng mas maraming honey.
Lumitaw muli ang mas maraming bees mula sa labyrinth at ginamit ni Takumi ang wind cutter skill upang patumbahin ang mga ito. Napansin ng mga bata na dumarami ang mga bees at napagtanto ni Takumi na naaakit ang mga ito sa amoy ng honey. Nag-volunteer ang mga bata na patumbahin ang mga bees, nakakuha pa ng mas maraming honey drops mula sa mga ito. Labis na natuwa si Takumi sa kanyang bagong paraan ng bee farming dahil magkakaroon sila ng sapat na honey mula dito. Pagkatapos mangolekta ng honey at iba pang materyales habang nag-e-explore sa labyrinth, masaya silang umuwi. Si Takumi at ang mga bata ay sa wakas nakarating sa pinakamababang palapag ng labyrinth. Nakatagpo sila ng isang malaking pintuan na abot hanggang sa kisame ng labyrinth at napagtanto ni Takumi na ito ay pintuan patungo sa boss room dahil sa itsura nito. Binasag niya ang selyo sa pintuan at binuksan ito patungo sa isang malawak na kuweba. Pumasok sina Takumi at ang mga bata upang maglibot ngunit agad na nagsara ang pintuan sa likuran nila. Natakot ang mga bata dahil nakakulong na sila sa boss room. Biglang lumitaw ang isang higanteng earthworm at napagtanto ni Takumi na hindi sila makakalabas sa silid maliban kung matalo niya ang final boss. Sinabihan ni Takumi ang mga bata na umatras habang siya ang bahala sa boss. Sinubukan ni Takumi ang ilang mga kasanayan laban sa boss at ginamit ang kanyang wind cutter skill, ngunit mabilis na nakaiwas ang boss na ikinagulat ni Takumi dahil sa laki nito. Biglang ginamit ng boss ang throw magic upang maghagis ng mga sandballs kay Takumi na nagulat dahil kaya rin pala ng boss gumamit ng magic. Ginamit ni Takumi ang kanyang airshot skill upang sirain ang mga sandballs at pagkatapos ay bumaril ng maraming wind arrows na nagpabagsak sa boss. Pakiramdam ni Takumi ay masyadong madali ang laban at iniisip kung dahil ito ay isang mababang level labyrinth o kung masyado siyang malakas. Kinuha ni Takumi ang mga drops mula sa boss at inilagay ito sa kanyang inventory. Isang pintuan ang bumukas sa silid at nakilala ni Takumi ang device bilang isang teleportation device na magdadala sa kanila palabas ng labyrinth. Tinuro ng kambal ang isang treasure chest at binuksan ito ni Takumi upang makita na naglalaman ito ng firebombs na sumasabog pagkatapos lagyan ng magic. Inilagay ni Takumi ang mga ito sa inventory at lahat sila ay humawak sa crystal ball ng teleportation device na nagpadala sa kanila sa labas. Masaya si Takumi na muling maramdaman ang init ng araw sa kanyang mukha pagkatapos ng mahabang panahon. Nag-isip si Takumi na bumalik sa bayan ngunit napansin ng kambal ang isang lobo. Naisip ni Takumi kung ito ba ay masama ngunit nakita niya ang buntot nitong kamakawag kaya't inisip niyang mapayapa ito. Inapraise ni Takumi ang lobo at nakita niyang ito ay isang S-rank fenrir at napagtanto niyang ito ang kanyang contracted animal ngunit hindi niya matandaan kung paano ito nangyari. Napagtanto niya na si Silpharil ang may gawa nito kaya tinawag niya ang lobo at sinubukan ang katapatan nito. Sinabi ng mga bata na pangalanan ni Takumi ang lobo at pinangalanan niya itong Jill. Nagpatuloy sila papunta sa bayan ngunit pinigilan ni Takumi si Jill sa border dahil hindi pinapayagan ang mga halimaw sa loob. Inilagay niya si Jill sa kanyang anino upang hindi ito makatakot sa mga tao. Pumunta si Takumi sa templo at tinawag si Silpharil na natuwa na makita siya pagkatapos ng matagal na panahon. Gusto sanang tanungin ni Takumi si Silpharil tungkol sa contracted beast ngunit sinabi ni Silpharil na hindi siya ang nagpadala nito. Napagtanto ni Silpharil na ang pinuno ng Diyos ng Tubig ang nagpadala ng contracted beast at nangakong magpapadala ng iba pang bagay kay Takumi bilang pagpapakita ng pasasalamat. Nalaman ni Takumi na ang kambal ay maaaring may kaugnayan sa Diyos ng Tubig dahil ang kanilang kasanayan ay mula sa water magic. Sinabi ni Silpharil kay Takumi na ang mga Diyos ay nangakong magpapadala pa ng mga bagay ngunit nag-aatubili si Takumi na tumanggap ng higit pa. Sinabi ni Silpharil na wala siyang pagpipilian dahil ang alternatibo ay eternal damnation, na hindi mapaniwalaan ni Takumi na tinatakot siya ni Silpharil. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik sina Takumi at ang mga bata sa inn at dahil sa sobrang pagod mula sa kanilang exploration sa labyrinth, agad silang nakatulog. Kinaumagahan, pumunta si Takumi kasama ang mga bata sa grassland na binanggit ni Silpharil noong nakaraang araw at nagulat sila nang lumitaw ang dalawang halimaw. Inapraise ni Takumi ang mga halimaw at nalaman niyang ito ang mga contracted beast na ipinangako ni Silpharil. Ang tigre ay isang S-rank monster na nagkokontrol ng hangin at tumatakbo sa ere habang ang agila ay isang A-rank monster na nagkokontrol ng kidlat at umatake ng mabilis. Pinangalanan ni Takumi ang tigre na Fleet at ang agila na Bolt. Natutuwa ang mga bata na may bagong kasama, naaalala ni Takumi na nagpadala rin si Silpharil ng mga collar para sa mga alaga. Nilagyan ni Takumi ng collar ang mga hayop at pinaliit sina Jill at Fleet upang magmukhang ordinaryong pusa at aso. Hiniling ng mga bata kay Takumi na bigyan din sila ng mga collar ngunit ipinaliwanag niyang para lamang ito sa mga hayop kaya't nalungkot sila.
Naghahanap si Takumi sa kanyang inventory ng iba pang bagay na maibibigay upang mapangiti ang mga bata. Nakakita siya ng mga kwintas at ibinigay ito sa mga bata upang mapasaya sila. Sinabi niya na ang pendant ay may magic resistance habang ang golden ring ay may kakayahang protektahan laban sa mga pisikal na atake. Sinabi rin niya na ang silver ring ay magpapakita ng kanilang lokasyon sa isang mapa. Binigyan din niya sila ng magic bag na magagamit bilang inventory para sa kanilang mga gamit. Bumalik sila sa bayan kaya't tinago ni Takumi si Bolt sa kanyang anino habang nananatiling maliit ang iba pang mga hayop. Ipinakita ng mga bata ang kanilang ID sa gate at pinapasok sila. Nakikita ni Takumi na excited ang mga bata na magkaroon ng kanilang mga gamit. Habang naglalakad sila sa bayan, biglang huminto si Elena at tumingin ng blanko sa isang direksyon. Napansin ito ni Takumi at sinundan ang kanyang tingin, nakita niyang nakatingin siya sa display ng isang tindahan. Sinabihan ni Takumi sina Flit at Jill na magtago sa kanyang anino upang makapasok sila sa tindahan. Pumasok sila sa tindahan at nagtanong si Takumi tungkol sa mga ribbon na nakadisplay. Sinabi ng tindera na ang mga ribbon ay maaaring gamitin bilang dekorasyon sa buhok. Nagdesisyon si Takumi na subukan ito kay Elena at hindi siya makapaniwala kung gaano siya ka-cute sa ribbons. Binigyan ng tindera si Elena ng salamin at nagustuhan niya ang itsura niya. Nagpasya si Takumi na bumili ng ilang ribbon dahil nagustuhan ito ni Elena. Habang naglalakad sila sa tindahan, pumili si Elena ng isang itim na ribbon na ikinagulat ni Takumi dahil akala niya ay pipiliin niya ang kulay rosas. Sinabi ni Elena na gusto niya ang itim na ribbon dahil tugma ito sa buhok ni Takumi. Nakumbinsi ni Elena si Takumi sa kanyang pagpili kaya't binili niya ang ribbon para sa kanya. Tinanong ni Takumi si Alan kung may gusto siyang bilhin mula sa tindahan, ngunit tumanggi si Alan dahil wala siyang silbi sa ribbon. Humiling ang tindera ng pahintulot kay Takumi upang subukan ng mga bata ang ilang damit para sa assessment. Pinayagan siya ni Takumi at pinalitan ng tindera ang mga damit ng mga bata, pinuri kung gaano sila ka-cute sa bawat set ng damit. Napagtanto ni Takumi na siya mismo ang gumawa ng mga damit dahil sinusubukan niya ito sa mga bata. Napansin ni Takumi na pinakagusto ng mga bata ang huling batch ng damit kaya't binili niya ito para sa kanila. Bumalik sila sa inn at agad na natulog ang mga bata. Gising pa rin si Takumi at iniisip kung anong bagay ang mabibili para kay Alan dahil nakuha niya ng ribbon si Elena. Naisip niya kung anong klaseng mga bagay ang magugustuhan ni Alan dahil ang mga laruan na nakuha niya noong bata pa siya ay hindi umiiral sa bagong mundo. Nagdesisyon siyang matulog muna bago gumawa ng desisyon. Kinaumagahan, ginaisang siya ng mga bata na sabik ng bumangon. Papunta si Takumi sa kanyang unang monster hunting expedition upang bawasan ang bilang ng mga halimaw at bawasan ang panganib sa mga tao. Nagbihis si Takumi para sa araw, kinain ang kanyang agahan, pinasok ang lahat ng kanyang mga alaga sa kanyang anino, at lumabas kasama ang mga bata. Hindi komportable si Takumi sa mga utos ni Volt na kinakailangan siyang dumalo sa expedition. Dumating siya sa point of departure kung saan nakilala niya si Sir Volt na namamahala sa operasyon at tinitiyak na maayos ang lahat. Masaya si Volt na makita si Takumi kasama ang mga bata. Habang nagpapalitan ng pagbati, lumapit si Vice Captain Isaac upang ipakilala ang sarili kay Takumi. Humingi ng paumanhin si Isaac sa ngalan ni Volt dahil alam niyang pinilit ni Volt na sumali si Takumi sa expedition. Sinabi ni Isaac na karaniwang napilit ni Volt sa mga ganitong bagay, ngunit hiniling niya kay Takumi na makisama na lang. Pinahalagahan ni Takumi ang pag-aalala ni Isaac at sinabi niyang masaya siyang maging bahagi ng expedition dahil magagamit niya ang karanasang ito. Biglang napansin ni Isaac ang mga bata at nagtanong kung sila rin ba ay mga adventurer na sasali sa expedition. Sinabi ni Volt na huwag mag-alala dahil overpowered ang mga bata. Sinubukan ni Volt makipag-usap sa mga bata ngunit tumakbo sila sa likuran ni Takumi at pinagalitan siya ni Isaac dahil natakot ang mga bata. Ipinaliwanag ni Takumi na mahiyain ang mga bata kapag may mga estranghero at sinubukan niyang hikayatin silang makipag-ugnayan kay Volt ngunit nanatili silang malamig. Bumalik si Volt sa kanyang mga tungkulin dahil hindi niya mapapayapa ang mga bata at sinabihan si Takumi na sasakay siya sa kanyang karwahe habang papunta sila sa Forest of Gaia. Habang papasok si Takumi sa karwahe, naramdaman niyang may nanonood sa kanya na may masamang intensyon. Hindi niya matukoy kung sino ito ngunit napansin niyang hindi rin komportable ang mga bata. Napagtanto niyang mayroong hindi masaya na inimbitahan siya sa expedition kaya't nagpasya siyang maging maingat. Napansin ni Volt ang pagkabalisa ni Takumi at sinubukan siyang tanungin tungkol dito ngunit sinabi ni Takumi na maayos lang siya at pilit na itinatago ang kanyang pagkabahala. Pumasok siya sa karwahe ni Volt at sila'y umalis, ipinabatid ni Isaac na aabutin ng mahigit 1 oras ang kanilang paglalakbay patungo sa kagubatan.
Tinanong ni Takumi ang mga bata kung komportable sila at sinabi nilang maayos lang sila. Napansin ng iba pang adventurers ang mga bata at hiniling sa kanila na gawin ang kanilang makakaya sa expedition. Tumango ang mga bata sa pagsang-ayon at natutuwa si Takumi na unti-unti na silang nagiging komportable sa paligid ng ibang tao. Pagdating nila sa kagubatan, sinabi ni Al na tatagal ng 5 araw ang expedition. Ipinahayag niya ang kanyang plano na hatiin ang lahat sa 3 grupo na maglalakbay sa kagubatan at magtatagpo sa gitna kung saan sila magtatayo ng kampo. Ipinakilala ni Al si Takumi sa iba pang adventurers na makakasama ng mga knights sa kanilang unit, sina Rudolph, Iris, Gilm, at Zack. Ipinakilala ni Takumi ang kanyang sarili at ang mga bata. Ipinahayag ni Volt na si Rudolph ay isang A-rank adventurer at pinuri siya ni Takumi sa kanyang pagsusumikap upang maabot ang ganoong ranggo. Inanunsyo ni Volt ang simula ng expedition at nagsimula silang maglakad sa kagubatan. Napansin ng mga bata ang mga halimaw na nagtatago sa mga palumpong at itinuro ito ni Takumi kay Volt. Hindi makita ni Rudolph ang anumang halimaw kaya tinanong niya si Gilm kung may nararamdaman siya gamit ang kanyang detection magic. Sinabi ni Gilm na wala siyang nakukuha. Hindi nagulat si Takumi na walang nade-detect si Gilm dahil ang detection magic ni Gilm ay nakakakuha ng magic mula sa iba sa pamamagitan ng pagpapalawak ng magic mula sa gumagamit, samantalang ang mga bata ay gumagamit ng perception magic upang madetect ang presensya ng anumang mapanganib na papasok sa kanilang saklaw. Biglang may nadetect si Gilm na isang mapanganib na bagay at binalaan ang iba na maging alerto. Lumabas ang isang pulang lobo mula sa kagubatan at naghanda ang mga adventurers upang labanan ito. Biglang tumakbo ang mga bata papunta sa lobo at madaling napatumba ito na ikinagulat ng lahat. Nagsisi si Takumi na hindi niya sinabi sa mga bata na mag-low profile sa expedition. Masayang hinailan ng mga bata ang patay na lobo pabalik kay Takumi ngunit alam niyang walang drop mula sa halimaw. Pinuri ni Takumi ang mga bata sa pagpatomba ng lobo ngunit sinabi niyang magpahinga muna sila sa pakikipaglaban upang ang mga matatanda ang humarap dito. Sumang-ayon ang mga bata ngunit biglang lumapit si Volt at humingi ng paliwanag sa nangyari. Nagtaka si Volt kung paano napatumba ng mga bata ang isang C-rank na halimaw. Ipinaalala ni Takumi na napatumba na rin ng mga bata ang isang C-rank adventurer. Akala ni Volt na nagkulang sa pagbabantay ang adventurer kaya't napakinabangan ng mga bata ang pagkakataon. Hindi niya akalaing ganun kalakas ang mga bata. Ipinaalala rin ni Takumi ang mga pangyayari kung paano niya natagpuan ang mga bata sa kagubatan. Hindi makapaniwala ang mga knights na nakaligtas ang mga bata sa kagubatan ng mag-isa. Sinabi ni Takumi na overpowered ang mga bata dahil nakaligtas sila sa kagubatan ng ilang araw. Samantala, pinapanood ni Silpharil si Takumi at ang mga bata sa Forest of Gaia, umaasang makakaligtas sila sa expedition na walang sugat. Patuloy na naglakbay ang expedition party sa kagubatan. Biglang tumakbo ang mga bata at sinundan sila ni Takumi. Natagpuan nila ang isang spirit grass herb at ibinigay ito kay Takumi na naalala ang isang quest kung saan kailangan nilang kunin ang herb bilang sangkap sa magic medicine. Humanga si Takumi na naalala ng mga bata ang kahalagahan ng herb at pinuri sila sa pagkuha nito. Sinabi ni Takumi sa kanila na hindi sila maaaring lumayo sa grupo at nalungkot ang mga bata dahil hindi sila makakapaglaro. Ginamit nila ang kanilang cute na mga mata upang emosyonal na pilitin si Volt na payagan silang maglakad-lakad. Nawala ang pagtitimpi ni Volt at pinayagan silang maglakad-lakad basta't hindi sila lumayo sa grupo. Masayang naglakad-lakad muli ang mga bata at nakakita ng rock moss na itinuro nila kay Takumi. Nagtaka si Volt kung para saan ang moss at ipinaliwanag ni Takumi na ginagamit ito sa mga gamot upang mapawi ang pangangati. Naalala ni Volt ang kanyang reklamo tungkol sa kakulangan ng gamot para sa pangangati at tuwang-tuwa siyang marinig ito. Sinabihan niya si Takumi na mag-ipon ng maraming moss hanggat maaari. Tumakbo si Takumi patungo sa isa pang bato upang kumuha ng moss ngunit pinigilan siya ni Isaac, sinasabing huwag bunutin ng walang ingat ang moss dahil maaaring magdulot ito ng rashes. Pinagalitan niya si Volt sa kanyang walang ingat na pagkilos, sinasabing ang mga bata ang nagtanong kay Takumi na kunin ang moss imbes na sila mismo ang gumawa nito dahil sa isang dahilan. Habang kinukuha ni Takumi ang moss, patuloy na sinermonan ni Isaac si Volt dahil sa kanyang mga maling desisyon. Napagpasyahan ni Takumi na gamitin ang mga bata bilang ultimate weapon of peace at ipinadala sila kay Isaac dala ang mga moss bilang regalo. Flattered si Isaac na ibinigay nila sa kanya ang lahat ng moss na nakuha nila at tinanggap ito ng may kasiyahan. Biglang lumitaw ang 6 na orcs at isang high orc na papalapit sa kanila nang nakakatakot. Sinabi ni Rudolph kay Volt na siya ang bahala sa high orc kasama ang iba pang adventurers habang nagpasya si Takumi na harapin ang isa sa mga normal na orc. Hindi akala ni Volt na kakayanin ni Takumi ito mag-isa ngunit siniguro ni Takumi na maayos lang siya.
Sumugod siya sa orc at inatake ito gamit ang kanyang wind cutter magic na agad itong napatumba. Nakipagtulungan ng iba pang mga knights at adventurers upang pabagsakin ang iba pang mga orcs at matagumpay na nalinis ang orc horde. Biglang lumapit si Volt kay Takumi at hinawakan siya, tinatanong siya tungkol sa kanyang mga kakayahan dahil napatumba niya ang isang orc mag-isa. Nagalit ang kambal sa paraan ng paglapit ni Volt kay Takumi at muntik na siyang atakihin kaya't binitawan ni Volt si Takumi. Tinawag ni Volt na mandaraya si Takumi dahil isa siyang F-rank adventurer na mas malakas pa roon. Sinabi ni Takumi na siya ay isang E-rank adventurer na ngunit sinabi ni Volt na hindi tugma ang kanyang ranggo sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Volt kay Rudolph na ipaalala sa kanya na tanungin ang guildmaster na itaas ang ranggo ni Takumi pagbalik nila sa bayan. Ipinaliwanag ni Rudolph na maaaring itaas ang ranggo ng isang adventurer ng guildmaster kung inirekomenda ng isang high-rankang adventurer, na ikinagulat ni Takumi. Napansin ni Isaac na ang kanilang kasalukuyang expedition ay kakaiba dahil kahit nasa gilid pa lang sila ng kagubatan, mas maraming halimaw ang kanilang nakasalubong kaysa sa karaniwan. Pinag-isipan nilang imbestigahan ang kagubatan ngunit hiniling ng mga bata kay Takumi ng merienda kaya't lahat sila'y nag-lunch break. Gumawa si Takumi ng espesyal na tinapay para sa mga bata at agad na nakilala ito ni Volt dahil bihirang mabili ito sa bakery. Tinanong ni Volt si Takumi kung paano niya nakuha ito at sinabi ni Takumi na ipagawa niya ito sa mga baker. Lumapit si Volt sa mga bata at humingi ng parte ng kanilang pagkain ngunit tumanggi sila. Sinabihan ni Takumi si Volt na huwag kunin ang pagkain ng mga bata ngunit napansin niyang lahat ay gutom na nakatingin sa espesyal na tinapay. Nagpasya siyang mamigay ng espesyal na tinapay bilang isang one-time thing dahil sapat naman ang nasa kanyang inventory. Masaya nilang tinanggap ang tinapay at kumain ng may kasiyahan na ikinabahala ni Takumi na baka hindi na sila makapansin sa kanilang paligid. Natapos nila ang kanilang lunch at bumalik sa kanilang investigasyon na may bagong sigla. Naglalakad sila sa kagubatan nang biglang makakita ng isang pulang flare sa kalangitan kaya't nagpasya silang magmadali papunta sa lokasyon upang tulungan ang sinumang tumatawag ng tulong. Sinabihan ni Volt ang lahat na magtipid ng lakas dahil maaaring magkaroon ng labanan ngunit sinabi ni Takumi na mauuna na siya dahil maaaring nasa panganib na ang unit na humihingi ng tulong. Gamit ang kanyang wind magic upang pabilisin ang sarili, hindi pinansin ni Takumi ang mga babala ni Volt. Pagdating niya sa eksena, nakita niyang pinalilibutan ng Bloody Wolves, advanced forms ng Red Wolves, ang isang unit. Napansin ni Takumi na may ilang miyembro ng unit na nasugatan kaya't nagdesisyon siyang lapitan ang laban ng maingat. Sinummon niya ang kanyang water katana at hiniling sa mga bata ang tulong upang pabagsakin ang mga lobo. Dumating si Volt kasama ang iba pang adventurers at nagulat na nakita niyang napatumba na ni Takumi at ng mga bata ang mga lobo. Biglang nakaramdam ng masamang presensya si Volt na parang may nanunood sa kanila mula sa loob ng kagubatan, pareho sa naramdaman ni Takumi kaninang umaga. Napilitan si Takumi na turuan ang mga knights ng ilang leksyon sa pagluluto dahil ang pagkaing ginawa nila pagkatapos ng kanilang monster hunting session ay hindi katanggap-tanggap. Ipinaliwanag ni Volt na nauunawaan niyang hindi sila marunong magluto dahil sila ay knights kaya't iminungkahi ni Takumi na si Miss Iris ang magluto. Ngunit agad na tinanggihan ng isa sa mga adventurer ang alok dahil kilala si Iris sa paggawa ng masamang stew. Nagulat si Takumi na walang makagawa ng disenteng pagkain. Gusto ni Takumi na makakain ng pinakamahusay na pagkain ng mga bata kaya't nagpasya siyang siya na ang gagawa nito. Ipinahayag niya sa mga knights ang kanyang desisyon at nagsuot ng apron. Ginabayan niya ang mga knights sa tamang mga sangkap at sukat para sa pagkain. Matapos ang isang masensinang proseso, nakagawa sila ng angkop na pagkain na masayang tinanggap ng lahat dahil sa bango nito. Agad silang kumain ng hapunan, pinupuri si Takumi sa mahusay na trabaho. Naubos nila ang laman ng kaldero na ikinatuwa ni Takumi na nasiyahan sila sa pagkain. Natulog silang may mga busog na tiyan at nagising kinabukasan na umaasa sa isa pang cooking masterclass mula kay Takumi. Tinanggap ni Takumi ang kanyang kapalaran ng pag-aasikaso sa pagkain nang bigla niyang maramdaman na may nanunood sa kanya na may masamang intensyon. Tumingin siya sa direksyon ng tingin ngunit wala siyang nakita. Pumunta siya sa mga bata upang aliwin sila dahil alam niyang natatakot sila. Pagkatapos ng masamang pagtingin, ipinagpatuloy nila ang expedition at kinumpirma ni Volt na mayroong kakaiba sa kagubatan. Kinumpirma ito ni Rudolph dahil napakababa ng kanilang encounter rate sa mga halimaw. Tinanong ni Takumi kung ano ang pinag-uusapan nila nang biglang lumingon si Tiara, ang ikatlong kapitan, upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanya noong nakaraang araw. Nalungkot si Takumi na maghihiwalay na sila ngunit sinabi ni Tiara na hindi siya maaaring magpahinga pagkatapos ng kanyang karanasan kahapon. Ipinahayag ni Volt kung gaano kakaiba na ang mga halimaw ay umatake ng sabay-sabay.
Nag-aalala rin si Tiara dahil hindi pa sila nakakakita ng iba pang mga halimaw kahit na lumalim na sila sa kagubatan, kabaligtaran sa karaniwang nangyayari. Bagaman nag-aalala si Takumi sa pinag-uusapan, patuloy siyang nadidistract ng masamang pagtingin na paminsan-minsang nararamdaman. Tumitingin siya sa paligid upang hanapin ang pinagmulan ng pagtingin nang biglang mag-exclaim ang mga bata. Tumingin si Takumi sa direksyon ng tingin ng mga bata at napansin ang isang malaking ahas na nakatingin sa kanya. Sinisin niya ang sarili sa huli niyang pagtuklas sa halimaw dahil sa kanyang pagka-distract. Itinuro niya ang halimaw sa lahat at nagulat sila nang malaman na isang evil viper ang umaatake sa kanila. Sinabi ni Volt sa expedition party na umatras habang biglang bumaba mula sa puno ang halimaw at umatake. Sinakal nito ang mga adventurers gamit ang malakas na katawan nito at napatumba ang ilang knights gamit ang buntot nito. Gusto ng mga bata na labanan ng halimaw ngunit pinigilan sila ni Takumi upang hindi sila masaktan. Sinugod ng ahas sila at ginamit ni Takumi ang kanyang wind cutter spell ngunit mabilis na nakaiwas ang halimaw, na ikinagulat niya. Nagcast si Tiara ng isang high-level earth spell upang pansamantalang immobilize ang halimaw. Napagtanto ni Rudolph na mahirap talunin ang halimaw dahil sa lakas nito. Natukoy nila na ang halimaw ang sanhi ng abnormalidad ng kagubatan. Inutusan ni Rudolph ang mga sugatan na umatras dahil magiging sagabal sila sa laban. Pinamunuan ni Volt si Isaac sa pag-aasikaso sa mga sugatan habang sinabi ni Takumi sa mga bata na umatras dahil masyadong mapanganib ang halimaw. Inutusan ni Rudolph sina Iris, Gilm, at Zack na suportahan siya upang pagsamasamahin ang kanilang puwersa sa pagpatombo ng halimaw. Sinubukan nilang atakehin ang halimaw ngunit hindi man lang ito nasugatan dahil masyadong makapal ang kaliskis ng ahas. Naalala ni Takumi na ang kaliskis ng halimaw ay resistant sa pisikal at magic attacks. Muling umatake ang halimaw gamit ang buntot nito at lahat sila ay umiwas dahil alam nilang magiging fatal ang tama nito. Habang inaalagaan ang mga sugatan, ibinoling ng ahas ang atensyon nito upang tapusin sila ngunit hinaranggan ni Takumi ang daan nito gamit ang kanyang wind cutter spell na nagpabagsak ng ilang puno. Sinubukan ni Volt na pagsamahin ang apoy sa kanyang sword strike upang pabagsakin ang halimaw ngunit hindi ito epektibo. Sina Iris at Zack ay inatake ang ahas gamit ang kanilang magic spells ngunit wala ring epekto. Sinubukang alalahanin ni Takumi ang kahinaan ng ahas ngunit hindi siya binigyan ng sapat na oras upang mag-isip. Napansin ni Takumi na nakasabit ang mga bata sa katawan ng ahas habang umaatake ito at binalaan silang mapanganib ang ahas. Ibinaling ng ahas ang atensyon nito sa mga bata at ginamit ni Takumi ang pagkakataong iyon upang mag-summon ng dagger mula sa kanyang inventory. Inihagis niya ang dagger sa ahas at tumama ito sa mata ng ahas na ikinasugat nito. Pinuri ni Volt si Takumi sa pagpapahirap sa ahas ngunit biglang naramdaman muli ni Takumi ang masamang pagtingin sa kanyang likuran. Na-distract ang mga bata sa pagtingin at ginamit ng ahas ang pagkakataon upang patumbahin sila gamit ang buntot nito. Nag-aalala si Takumi sa kaligtasan ng mga bata ngunit hindi niya maiwasang alisin ang atensyon sa ahas dahil mapapahamak ang mga bata. Tumakbo si Iris papunta sa mga bata upang pagalingin sila kaya't sinabi ni Rudolph kay Takumi na maayos ang mga bata dahil nakatayo na sila ulit. Hiniling ni Takumi kay Rudolph na bigyan siya ng oras upang makapag-cast ng isang advanced wind spell na ikinagulat ni Rudolph dahil hindi pa niya nakikitang mag-cast ng ganitong spell si Takumi. Sinabi ni Takumi kay Rudolph na utusan ng lahat na umatras kapag nagbigay siya ng senadorias upang walang masaktan. Inabala ng mga adventurers ang ahas habang binubuo ni Takumi ang kanyang magic spell. Nagbigay siya ng senadorias kay Rudolph at inutusan ni Rudolph ang lahat na umatras. Sinabi ni Takumi ang incantation para sa spell at incast ito sa ahas na tuluyang nagputol-putol sa halimaw. Biglang bumagsak ang ilang puno mula sa epekto ng spell ni Takumi na nagdulot ng kaguluhan sa expedition party. Napagtanto ni Takumi na naglagay siya ng sobrang magic sa kanyang spell. Namangha si Rudolph sa lakas ng magic ni Takumi ngunit pinuri siya sa pagligtas sa kanila mula sa Viper. Pinayuhan ni Rudolph si Takumi na mag-ipon ng maraming materyales mula sa Viper dahil ito ay kapaki-pakinabang. Biglang tumakbo ang mga bata, pinupuri si Takumi sa kanyang lakas. Nag-alala si Takumi para sa kanila kaya tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga sugat. Tiniyak nila sa kanya na maayos lang sila at lahat ng kanilang mga sugat ay gumaling na. Ikinatuwa ni Takumi ito at pinasalamatan si Iris sa paghilom ng mga bata. Ipinaalam ni Iris na nagkaroon lang ng mga gallows ang mga bata, na ikinagulat niya dahil inaasahan niyang mas malubha ang kanilang mga sugat. Napagtanto ni Takumi na hindi normal ang mga bata dahil masyadong matibay ang kanilang mga katawan. Alam niyang ang isang normal na bata ay magkakaroon ng higit pa sa ilang gallows mula sa atake ng Viper.
Umaasa si Takumi na hindi na muling malalagay sa panganib ang mga bata sa hinaharap ng bigla niyang maramdaman ang masamang pagtingin sa kanyang likuran. Naglakad siya patungo sa direksyon nito, hindi pinapansin ang mga papuri ni Volt, at binagsak ang isang knight na ikinagulat ng lahat. Itinutok niya ang kanyang espada sa leeg ng knight at binalaan itong huwag gumalaw. Lumapit si Volt at nagtanong kung bakit niya tinatakot ang knight. Sinabi ni Takumi na tanungin si Ces, ang knight, at tinanong ni Volt si Ces kung may ginawa siyang masama. Itinanggi ni Ces ang anumang pagkakamali, ngunit sinabi ni Takumi na nagsisinungaling lang siya. Nagulat si Takumi na hindi man lang naglakas loob na magsalita si Ces matapos magtaglay ng ganoong masamang intensyon laban sa kanya. Sumuporta si Rudolph sa mga paratang ni Takumi matapos mapansin na si Ces ay tumingin sa kanya nang may masamang intensyon mula pa noong naggrupo sila. Alam ni Takumi na pagod na siya sa mga antics ni Ces dahil ang kanyang mga tingin ay nag-distract sa mga bata at nagresulta sa mga sugat. Nagtaka si Volt kung bakit may ganoong masamang intensyon si Ces laban kay Takumi, ngunit iginiit ni Ces na nagsisinungaling si Takumi laban sa kanya. Napuno na si Takumi sa pagpapakita ni Ces at hiningi sa kanya na sabihin ang totoo dahil sinuportahan na ni Rudolph ang kanyang mga paratang. Sinabi ni Ces kay Takumi na siya ang dahilan ng kanyang kapahamakan dahil nakuha niya ang atensyon ni Volt. Sinubukang intindihin ni Takumi ang sinasabi ni Ces at ipinaliwanag ni Isaac na may malalim na pagtingin si Ces kay Captain Volt. Ngayon ay naintindihan ni Takumi na kaya nagagalit si Ces sa kanya ay dahil nakuha niya ang atensyon ng kapitan at inisip na makikialam siya sa kanilang relasyon. Itinanggi ni Volt ang anumang relasyon kay Ces na pilit siyang nilalapitan, ngunit binalewala ni Volt ang kanyang mga pagpapahayag. Tinukso ni Takumi si Volt dahil siya ang dahilan ng kanyang mga problema, ngunit sinabi ni Volt na wala siyang kinalaman dito. Humingi ng tapat na paumanhin si Isaac kay Takumi dahil nadamay siya sa mga problema ng mga knight dahil sa kakulangan ng pangangasiwa. Tiniyak niya kay Takumi na mapaparusahan ng tama ang nagkasala at tinanggap ni Takumi ang kanyang salita. Nagpakita ng pag-aalala si Volt para sa mga bata dahil nasugatan sila, ngunit tiniyak nilang maayos na sila. Sinabi ni Takumi kay Volt na dapat din siyang sisihin dahil binalewala niya ang masamang intensyon. Binalaan niya si Ces na hindi niya ito patatawarin sa hinaharap kung mauulit ang ganitong pangyayari. Nagpasalamat si Isaac sa kanyang konsiderasyon, biglang lumapit si Rudolph, masaya na natapos na ang usapan. Ipinaalam niya kay Takumi na gutom na siya matapos gumamit ng maraming enerhiya sa pagpatombo ng Viper. Nag-echo ang reklamo ni Rudolph mula sa buong party, humihiling kay Takumi na gumawa ng pagkain para sa kanila. Hindi pakiramdam ni Takumi na magluto dahil sa isa sa mga knight na nagdulot ng pinsala sa mga bata, ngunit nagbago ang isip niya nang igiit ng mga bata na gusto nilang maghapunan kasama ang natitirang expedition party. Pumayag si Takumi na gumawa ng pagkain at humingi ng tulong mula sa mga miyembro ng expedition party. Nag-alok ang mga bata ng tulong sa pagluluto, ngunit nagkamali sila at nawalan ng motibasyon. Pinatibay ni Takumi ang loob nila na gagaling sila sa patuloy na pagsasanay at nag-cheer up sila nang mapagtanto nilang hindi rin gaanong magaling si Iris sa pagtulong. Pagkatapos ng hapunan, tiningnan ni Takumi ang kanyang stats at napagtanto niyang malaki ang kanyang pag-level up. Napansin niyang mayroon na siyang bagong summon category at maaari na siyang mag-cast ng water magic. Nagpasya siyang subukan ng water magic sa hinaharap kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Lumapit si Volt upang humingi ng paumanhin sa mga nangyari sa araw at inalok ng mga bata ng upuan. Masayang tinanggap ni Volt ang upuan at ipinahayag kay Takumi na tinatapos na nila ang expedition. Nagulat si Takumi at ang mga bata, ngunit ipinaliwanag ni Volt na magiging mapanganib na magpatuloy dahil marami silang sugatang miyembro. Ipinaalam niya kay Takumi na aalis sila sa kagubatan kinabukasan na siyang magtatapos sa kanyang quest. Pinaalala ni Volt kay Takumi na kunin ang kanyang gantimpala mula sa guild pagbalik nila at natuwa ang mga bata na natapos na ang expedition, ipinahayag kung gaano sila nasiyahan. Nangako si Volt na isasama sila sa susunod na expedition, ngunit hindi masyadong nasasabik si Takumi dahil gusto niyang magpahinga. Bumalik si Takumi sa guild kinabukasan kung saan sinalubong siya ni Luna na matagal nang naghihintay sa kanya. Dinala siya ni Luna sa isang silid kung saan naghihintay ang guildmaster na nagpakilalang si Johan. Ipinakilala ni Takumi ang kanyang sarili at ang mga bata kay Johan. Ipinahayag ni Johan ang impormasyon mula kina Rudolph at Volt tungkol sa kanyang ranggo, ngunit hindi kumbinsido si Johan dahil hindi mukhang malakas si Takumi sa kanyang paningin. Dahil inirekomenda siya ng dalawang high-rankang na tao, ikinonsidera ni Johan na itaas ang ranggo ni Takumi sa A-rank adventurer. Excited si Luna na may promote si Takumi sa ganoong kataas na ranggo sa maikling panahon, ngunit pinakalma siya ni Johan. Ipinaliwanag ni Johan na ang mga nagawa ni Takumi ang nag-earn ng kanyang ranggo at humingi siya ng paumanhin dahil hindi agad na ibigay ang kanyang ranggo.
Sinabi ni Takumi na higit pa siyang nasisiyahan na maging isang A-rank adventurer. Tinanong ni Johan si Takumi kung ano ang gagawin niya sa mga bata dahil ang kanilang mababang ranggo ay makakaapekto sa ranggo ng kanilang party na magiging hadlang sa pagkuha ng mas mataas na mga quest. Ipinaliwanag din niya na ang pagtaas ng ranggo ng mga bata ay maaaring magdulot ng masamang damdamin mula sa iba. Tinanong ni Takumi ang opinyon ng mga bata at nagpasya siyang itaas ang kanilang ranggo ng isang level. Nasiyahan si Johan sa desisyong ito dahil magiging C-rank ang kanilang party na magpapahintulot kay Takumi na kumuha ng B-rank quests. Inutusan niya si Luna na asikasuhin ang mga papeles at ipinakita ng mga bata ang kanilang mga ID sa receptionist's desk. Inapraise ni Luna ang kanilang mga ID at nagulat na na-explore nila ang labyrinth hanggang sa pinakahuling palapag sa loob lamang ng ilang araw. Ipinaalam niya kay Takumi na nakapag-break siya ng record ngunit hiningi ni Takumi na panatilihin itong lihim upang maiwasan ang paglalagay ng mga bata sa panganib sa pamamagitan ng pag-draw ng atensyon sa kanila. Nagpasya si Luna na sumunod sa kanyang hiling kahit hindi niya inaasahan na may sino man na magiging hindi makatwiran na labanan ang taong nagpabagsak ng isang Viper. Tinapos ni Luna ang proseso ng pagtaas ng ranggo at ipinakita ang kanilang mga bagong ID at expedition proceeds. Papalabas na si Takumi ng guild at pauwi na ngunit pinigilan siya ni Luna, hinihingi ang mga materyales na nakuha mula sa expedition. Sinabi na ni Rudolph sa kanya na nakapatay sila ng Red Wolf at Evil Viper kaya't inaasahan niyang makuha ang mga materyales mula kay Takumi. Sinabi ni Takumi na hindi niya mabibenta ang mga materyales sa guild kaya't dinala siya ni Luna sa isang secure na warehouse. Nagpasya si Takumi na itago ang isang katlo ng mga materyales mula sa expedition at ibenta ang natitira, pina-empty rin niya ang kanyang inventory mula sa exploration sa labyrinth at masayang binili ni Luna ang lahat mula sa kanya. Umalis sila sa guild na pagod si Takumi at agad na nakatulog pagdating sa kanilang lodge. Tapos na ang anime para sa ngayon, abangan ang susunod na kabanata.